Magandang araw mga kanukma PH. Ito po si Art Lopez ng ERL Integrated Farm. And dito po tayo ngayon sa hatching area or sa incubator room na ginawa po natin. So, sa araw na ito, magbibigay po tayo ng kunting idea yung mga sistema na ginagawa po natin, lalong-lalo na sa incubator at saka yung chiller po. Kung mapapansin ninyo po, dito tayo ngayon. Katabi ko po yung incubator po natin na ngayong araw actually hatching. So, supposed to be is magmamarking na kami. And it's just so happen na andito nga yung BNG. Kaya sa umagang ito, isi-share ko po sa inyo kung paano natin mamaintain na maganda ang hatching rate ng ating mga itlog na nilalagay sa incubator. Of course, bago natin i-incubate yung mga itlog sa ating mga incubator, dadaan yan muna sa chiller. So dito, ito yung chiller ng pinagawa ko po. So I think ito isa sa pinaka-importante, lalong-lalo na nagpapisa po tayo ng maramihan. So kailangan natin i-preserve yung fertility ng ating mga itlog dito sa chiller. So gaano ba katagal natin pinipreserve yung itlog dito sa loob ng ating chiller? So sa akin po, umaabot tayo hanggang 21 days. But the best number of days na ipapisa is 15 to 18 days. Yun po ang nakikita ko na mataas pa rin yung hatchability ng mga itlog. So dito sa chiller, kung atin mapapansin, lalong-lalo na yung binibili natin na chiller. This chiller is really not designed to preserve the fertility of an egg. Ito kasi ginawa para sa pagkain o sa mga inumin. So ang ina-advise ko po, kasi sa daming breeder na nagtatanong din sa atin, naghingi ng advice, ito kasi yung temperature niyan, kadalasan nilalagay po natin sa knob number 1. So, ano ba yung temperatura sa ganong setting? Actually, sa number 1, it is about 6 degrees Celsius, which is very, very cold. Sobrang lamig yan para sa ating mga itlog. That's why, pag umabot ng 2 linggo pataas, maraming itlog na hindi na napipisa. Bakit? Dahil nagkaroon po ng crystallized form doon na sa loob yung liquid. Automatic yan, patay na kaagad yung similya. So, paano natin ma-prevent yung mga ganong bagay para umabot tayo ng 21 days dito sa loob ng ating chiller? Of course, kailangan natin baguhin yung temperatura. So dito po sa akin, pinagawa po natin yan sa air conditioning technician, yung tagagawa ng aircon sa bahay po natin. So naglagay siya ng thermostat at binago po natin yung temperatura. So dito lang nagkataon na tapos na tayo sa breeding kaya hindi nyo makikita. Pero dapat talaga yung temperature ng isang chiller para makapag-preserve ng mahabang panahon ay dapat ilagay or ipagawa po natin ng 15 degrees ang temperatura. It is about 59 degrees Fahrenheit or 15 degrees Celsius. So that way, nakakasigurado po ako at yun ang sinishare po natin. Yan ay makapag-preserve ng mahabang panahon. Aabot yan hanggang 3 weeks. That way, mas napagsabay-sabay po natin na mapapisa yung mga itlog. At of course, nakakatipid po tayo, lalong-lalo na sa vaccination. At of course, yung time. Dapat matapos tayo ng maaga. Dito sa farm, dito sa akin po, hanggang 4 na batches lang po tayo, tapos na kaagad. Itong breeding season, medyo nahuli nga. So, nagpalabas po tayo ng national, magiging national banded ko lang ng mga sisiw. 33 breeding pens lang po tayo.
So gumamit tayo ng almost 100 pullets. And we already produced more than 3,000 chicks sa ating range. So, ganun po kaganda, ganun po tayo katipid sa time. And of course, ganun ka-accurate yung chiller po natin na magbigay ng or mag-preserve ng fertility ng mga itlog na nilalagay po natin sa loob. So, sa muli, ilagay po natin sa 15 or ipagawa po natin sa 15 degrees yung temperatura ng ating mga chiller. Sigurado yan na tataas yung hatchability ng mga itlog na nilagay po natin sa chiller.